Update naman sa epekto ng malakas na lindol sa Central Visayas ang ating pag-uusapan kasama si Regional Director Joel Erestain ng Office of Civil Defense Central Visayas. Magandang tanghali po, Director Joel. Mayong udto po, Asek Francisco. Mayong udto rin na Asek Domingo. Salamat po sa interview po na ito. It's our pleasure, sir. Una sa lahat, kamusta, sir, yung mga detalye sa pinakahuling assessment? Oo, sa mga damages, sa mga nasugatan at yung mga nasawi nating kababayan mula dyan sa malakas na lindol kamakailan? Mayong udto rin po pala sa lahat na nakikinig. Sa ngayon po, although kahapon, ang naitala po nating bilang ng mga namatay ay umabot po ng 72. Upon validation over the course of the day, po sa buong araw po pag-validate natin, may mga doble po ng pagtatala po ng mga pagdala ng pangalan po ng mga namatay. Nalaman lamang po natin na from 72 tuloy yung official number, naging 68 po. So, ang number of injured, umabot na po ng 500 plus, 594 if I'm not mistaken. And yun po, sa pagdating po sa ating casualties. Kasi sa ating, ano lang po, pagka-casualties na sinasabi, that includes injured personnel and persons and also fatality. RD, RD, maganda yung sinabi ninyo, no? Kaya kami mismo sa DOH, maingat rin kami mag-release ng mga numbers, no? So sa mga nakikinig sa atin at nanonood, lalo na sa mga kasamahan sa media, ang latest counts mula sa OCD Central Visayas ay 594 injured at 68 po yung namatay. Dahil meron pong mga duplications. Alam po namin kahapon ang inere mga nasa 72 pero mukhang may duplications pala doon. So RD, ang follow-up question po namin, sa ngayon po ba ay patuloy pa din ang search and retrieval operations? May mga natatanggap po ba kayong reports tungkol sa mga nawawala? RD Joel? As of now po, wala na po tayong reported missing persons. So kaya rin po, kahapon ng umaga, we have terminated all the search and rescue activities. So ang ating mga search and rescue teams are being demobilized. Were demobilized yesterday. May mga dumating po ng mga search and rescue teams, hindi nila nalaman na demobilize na. Dumating sa, we are converting them from search and rescue teams to distribution teams. Opo. Kasi nandun naman na sila eh. Kaya we make use of their presence na rin. Oo. Sir. Sa injured po, sa injured, 559, mali ang basa ko po. 559 persons injured. Okay. Sir, yung coordination ninyo sa mga local DRRMO para naman sa mga malalayong barangay, itong tinatawag na barangay islands, kamusta po? Yan. Opo. Ang maganda po dito, ay isa sa mga una nating chinek, siyempre, we went as far as we can. That's going papasok na papasok. Kung siyempre, continuous naman yan. Tuloy-tuloy. Ang teams po natin sa OCD, dinivide natin na sa coordination agad ng mas malayo, mas palapit na palapit. Luckily, wala pong pinsala tayo na itala. Walang damages po na itala mula po sa mga island barangays, pati na rin po sa island municipalities. Meron po tayong island municipalities, yung Bantayan, Madrideo, Santa Fe, lalo na kahapon. Okay naman po sila, maliban doon sa nagmuho po ng kapasad ng isang lumang simbahan. Ngayon po, dito naman sa Camotes, we want to also monitor the Camotes Islands because of the threat of the tsunami issued in the evening of Tuesday po, October 1. September 30. Sa ating mga local DRRMOs ng mga bayan po na malapit katabi ng Bugo City, katulad ng Medellin, we were, at first, we had
them because I think their communication signals were also affected for a while. So it took us some time bago po tayo naka-receive ng reports coming in from them. Siyempre, siguro naging busy din, marami natin sa kanila. They're also victims, we understand that. Opo, RD, no? So, ano Yes, po sir. yung, nabanggit niyo na yung, opo, nasagot niyo na po yung tanong tungkol dun sa ating communications line, no? So, ang tanong po natin ngayon is, ano po ang update sa mga nasirang mga kalsada at tulay? Sinimulan na po ba ninyo yung pagsasaayos dito sa mga kalsada at tulay ng mga nasira, RD? As early as in the morning, wee hours of the morning of October 1, mga 12 midnight kasi nagkaroon po tayo ng meeting kagad with the governor at the capital of Cebu. Nandun din po ang DPWH as early as early of October 1. Nagsimula na po sila either clearing or at least man lang ito mga anan, including the bridges. So nandun po, simula na po kagad sila ang DPWH. Kaya rin po, hindi na po naging isolated. Una ng isolated na lugar. Kasi either kung sila, pwede naman mag-detour or pwede naman ilampasan yung mga silang daanan or bridges. Okay. Sir, speaking of mga infrastruktura, so usapin po ng mga health infrastructure, yung mga facilities at mga ospital. Anong update, sir, ang mabibigay nyo sa amin? Luckily, we're very thankful to the Lord. Medyo spared po ang hospital po ng Bogo City, Provincial Hospital. Nabigyan na po sila ng clearance ng DPWH that it's sound. Noong during the time of yung first day po, no, nag-send po kagad tayo ng mga tanks para pwedeng gawin na makeshift hospitals. And as we speak, that patients are now being returned back to the hospitals, into their rooms. Yan. Magandang balita yun, RD, no? So binabalik Yes, na yung sir. mga pasyente. I-highlight lang po namin, no, malaki talaga ang role ng Office of Civil Defense tsaka ng mga local government units, lalo na po dun sa mga LGU hospitals na tinutulungan ng ating DOH. RD, speaking naman po dun sa mga direktiba, ano po ang mga hakbang sa ngayon mula sa mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na magtayo? So sinabi niyo po yung tent city kanina, gaano karami na pong tents dahil nakakita po tayo ng mga litrato ng mga pamilya, no, na hindi nakakatulog or walang tinutulugan rather. Meron na ho ba mga tent city na naitayo dahil sa lindol na ito? Parating pa lang po ang Disun. At yan po ang gagawin nila. No? But, so ang ginagawa po natin ngayon is that tayo po ang tatanggap o nag-check-in po ng mga tents. Hindi naman tayo mismo yung no? It's the province, but check-in natin yung mga tents so that we can manage our resources. Ngayon, tinatawag po ng ating po hindi po na si Yusek Cabero, sabi po niya, the important thing right now, in our incident command post and with our incident management team is that resource management. Kailangan po kasi ma-spread out natin yung resources and ma-optimize natin ang ating resources that more people may be helped and mas marami po ang pwede pong makinabang sa ating pong tulong. Oo. Sir, gaya po ng sinabi niyo, kailangan maipakalat. Tanong po ninyo kung ilan na. Oo. Ilan po natin yan ngayon. Sir, gaya ng sabi niyo, no, kailangan... Hindi naman kalat, but optimize. Sorry. Sorry, man. Okay. Sige, sir. So saan pa po maaaring makipag-ugnayan yung ating mga kababayan sakaling kailanganin po nila ang tulong ng inyong tanggapan? We have set up a regional incident command post inside Bogo City. Doon po sa central terminal po ng city. Medyo a few 100 meters away lang from
Sir, May set tayo doon na po. Pwede pong i-check in doon ang mga resort. Pero pag in kind na donations, especially cash, goes straight to the provincial government. okay. Sir, sorry, pahabol lang ito. Saan kayo exactly ngayon, sir, habang ginagawa po natin itong Zoom interview na ito? May we ask? Nandito po ako ngayon sa Lapu-Lapu po. Lapu-Lapu City. Nandito po ang ating opisina. Nandito po ang ating Emergency Operation Center, EOC. Okay, kasi sir, yung Signal. signal, yung internet signal, I believe, ay mukhang apektado rin dyan sa area ninyo. Hindi po. Kasi dahil siguro masyado maraming gumagamit ng internet, yung bandwidth na sa spread out, delay. Okay. Alright. Sige Kaya po. humihingi tayo ng tulong sa DICT. Opo. Humihingi tayo ng tulong sa DICT for communications redundancy. Alright, nabanggit nyo na yung DICT. No? Marami tayong mga nakikinig ng mga reporter. No? Kasama na sa ABS-CBN si Mr. Michael Deliso. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Joel Eristain ng Office of Civil Defense, Central Visayas. Thank you po, sir.